Dominant Protector. Credit to the author. 7,471-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pero hindi si Terence ang tipo ng tao na gagawa ng ganito kalaking bagay, mas mabuting lutisin niya ang problema sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, hindi niya maaaring ipaalam kay Central na nakuha niya ang perlas ng Diyos ng Dagat kung sakaling makialam si Central. Kung talagang gusto silang pilitin ni Terence, maaaring maalerto ang Central. Tutal, ang Europa ang base camp ng bagong santuwaryo. Sino ang makakaalam kung gaano karaming especially iya ang mayroon ng Central? Little Seven, tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Hindi na bumalik si Terence sa villa, tumalikod siya at lumipad patungong Europa, at kinausap si Kitty. Makipag-ugnayan ka agad kay Black Butterfly at ayusin mo ang pagkakakilanlan ko. Kuya Terence, anong gagawin mo? Bakit hindi mo isinama si Little Seven? Sumimangot si Kitty, medyo nalungkot. Hindi ba dapat isama mo ako kapag pumunta ka sa Black Butterfly? Nagmamadali ako ngayon, kaya wala akong oras para isama si Little Seven. May pagkakataon ulit sa susunod. Hinikayat siya ni Terence at isinuot ang maskara, at naging isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ipadala mo sa akin ang aking pagpapakita. Gagawin kitang isang ordinaryong mamamatay tao. Sige. Kung gayon, Kuya Terence, ayos lang. Sa susunod, dapat kong isama si Little Seven. Humahadjejek si Kitty, lumalaban para sa isa pang pagkakataon para sa kanyang sarili bago ngumiti. Kuya, ang ganda ng maskara mo. Pagkatapos mong isuot yan, nagbago ang lahat ng ugali mo. Dapat bumili ka rin para kay Little Six sa hinaharap. Walang problema. Kung magustuhan ito ni Little Seven, ibibigay ko sa iyo itong maskara. Tumango si Terence nang nakangiti. Maganda ang maskara, at malaki ang naitulong nito sa kanya, pero kung magugustuhan ito ni Kitty, ibibigay niya ito sa kanya. Gustong-gusto ng batang babaeng ito na gawin ito. Mas magiging maginhawa at ligtas ito para sa kanya kung gagamit siya ng Red Dust All Creation Mask. Talaga. Kung gayon, kasunduan na. Nagtatalon sa tuwa si Kitty, hindi dahil sa maskara, kundi dahil nangako si Terence na ibibigay niya ang maskara niya sa kanya. May ibang kahulugan na ang maskarang ito ngayon. Natapos ni Kitty ang kanyang trabaho habang nag-uusap ang dalawa. Kuya, tapos na. Pumunta ka sa organisasyon at sabihin mo sa kanila ang pangalan ko. Pagkatapos ay maaari ka nang sumali sa organisasyon. Ang galing ni Little Seven. Makikipag-ugnayan kami sa iyo mamaya. Nakangiting sabi ni Terence. Nag-aalangan din si Kitty, pero ayaw niyang maantala ang usapin ni Terence. Pagkatapos ng tawag, hindi napigilan ni Kitty na bumulong, ano ba ang nakakamangha tungkol kay Little Seven? Kung handa kang bumalik dala ang tunay mong pagkatao, natatakot akong iiyak ang mga tao sa organisasyon at magmakaawa na sumama sa iyo. Hindi maihahambing sa iyo si Little Seven, Kuya Terence. Kinontrol ni Terence ang lumilipad na platito at lumipad patungo sa punong tanggapan ng Black Butterfly sa Europa. Tumingin siya sa pamilyar na pinto at inalala ang kanyang karanasan noon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, pakiramdam niya'y matagal na ang nakalipas. Matapos makapasok sa punong himpilan ng may lubos na pamilyar na karanasan, nakakita siya ng isang pamilyar na mukha. Hindi naman sa tuluyang nagbago ang lahat. Ang pamilyar na mukha ay tinatawag na matandang multo, ang dating instructor ni Terence, at ngayon ay isa sa mga taong namamahala sa Black Butterfly. Pero dahil kay Kitty, kinailangan niyang lumabas para salubungin ang baguhan. Nagkunwari si Terence na hindi niya ito kilala at magalang na binati siya, isa akong assassin na ipinakilala ni Kitty sa organisasyon. Sino kaya ang namamahala rito? Hindi nagsalita ang matandang multo, sinusuri lang si Terence. Ang maskarang nagpapakita ng pulang alikabok ay lubos na epektibo, at si Terence ngayon ay nakabalat kayo bilang isang ordinaryong lalaki. Katamtaman ang kanyang pangangatawan, hindi malakas, ngunit hindi rin payat. Sa pangkalahatan, ang imahe ni Terence ngayon ay napaka-normal na tipo, hindi siya mapapansin kahit itapon pa siya sa maraming tao. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng mamamatay tao ay talagang magaling. Gaya ng kasabihan, ang mga mamamatay tao ay walang pangalan.
Kung mas kaunti ang atensyon ng mga tao sa kanila, mas kwalipikado sila bilang isang mamamatay tao. Kung nakakuha na siya ng atensyon ng libu-libong tao sa sandaling lumitaw siya, ano pa ang saysay ng pagiging isang mamamatay tao? Hindi ba't mas mabuting maging isang sikat na tao? Hindi masyadong inisip ng matandang multo si Terence dati dahil kay Kitty. Gayunpaman, nang makita niya ng personal ang tao, naramdaman niyang hindi naman ito masama. Kung mayroon man lang siyang mga kasanayan, magagamit niya man lang ang mga ito. Hindi ko inaasahan na kailangan pa palang dumaan sa pinto sa likod ang isang mamamatay tao. Paurong na paurong ang ating itim na paro-paro habang tayo'y nakikisalamuha. Kahit anong uri ng basura ay kaya nating tanggapin. Bigla, isang nakakarinig ng ingay, at isang matangkad at puting lalaki ang mayabang na lumapit. Ang taong nagsalita ay isang nangungunang asasin sa organisasyon ng mga itim na paro-paro. Bahagyang naniningkit ang mga mata ng matandang multo, at isang bakas ng pagkadismaya ang sumilay sa kanyang mga mata. Tutal, isa sa mga namamahala ang matandang multo, at ang pagsasabi ng ganoong bagay sa harap niya, kahit na nakapasok talaga si Terence sa pinto sa likod, hindi ba't kawalan iyon ng respeto sa kanya. Pero walang magawa ang matandang multo tungkol dito sa harap ni Terence, bago pa lang naman siya, at natatakot siyang gamitin ni Terence ang kapangyarihan niya para suportahan siya sa hinaharap. Oh! So sinasabi mong hindi ka nakapasok sa pinto sa likod, at mas masahol ka pa sa basura. Malamig na sinulyapan ni Terence ang gagong kakapasok lang. Kung hindi lang dahil sa nararamdaman niya para sa grupo ng mga asasin na itim na paro-paro, napatay na sana niya ang langgam na ito sa isang tingin lang. Hindi ito biro. Isang sumpa lang ng multo ay sapat na para mapatay ang isang tao agad-agad. Bata, ang galing mo. Nag-aalala lang ang asasin na nanalo ng gintong medalya na baka hindi sumagot si Terence, at ngayon ay nandito na si Terence. Ngayon, kahit na mukha pa ng matandang multo ang taglay niya, hindi pa rin pwede. Sa grupo ng mga asasin na itim na paro-paro, ang mga gold-ranked asasin ang gulugad ng puwersa. Kahit ang mga platinum asasin na mas mataas ang ranggo ay hindi madaling mapahiya. Isang baguhan tulad ni Terence ang nangahas na insultuhan ang isang gold-class assassin, kailangan niyang mamatay o lumuhad at humingi ng tawad. Hindi pa huli ang lahat para lumuhad ka ngayon. Kung hindi, huwag mong sabihing hindi ko binigyan ng mukha ang matandang multo. Mayabang na tiningnan ng gold medal assassin si Terence, na para bang nakatingin ito sa isang patay na tao. Hindi maganda ang kutob ng matandang multo tungkol dito, kahit na ipinakilala si Terence ni Miss Kitty, may sarili pa ring mga patakaran ang grupo ng mga asasin. Kahit ang Reyna, si Miss Rockhaila Wang, ay kailangang magsimula sa ibaba. Maging ang munting prinsesa na si Kitty ay produkto ng Diyos na si Malcolm at ni Binibining Rockhaila. Unti-unti rin siyang umangat mula sa assassin training class patungo sa kanyang kasalukuyang posisyon. At ang maalamat na batang asasin na iyon, ang kaibigan noong bata pa si Prinsesa Kitty, ang paboritong disipulo ni God Malcolm, ang apo ni Donovan Linford na may dalawang demonyo, ang walang hanggang alamat ng sekular na mundo, si Terence, ay umangat din mula sa pinakailalim ng assassin training camp hanggang sa pinakamataas. Pero itong binatang nasa harap niya ay iniinsulto ang isang gold medal assassin dahil lang sa ipinakilala siya ni Kitty. Mabuti sana kung tuturuan siya ng leksyon. Hanggat hindi ito makakasama sa buhay niya, handang magbantay ang matandang multo. Ganoon ba? Kung gayon, hindi ko lang talaga mabibigyan ng kahit anong mukha ang matandang multo. Kumislap ang katawan ni Terence. Hindi niya na kailangang gumamit ng purong chi para harapin ang ganitong klase ng basura. Gumamit lang siya ng butterfly microstep at gumalaw na parang multo, itinaas ang kamay para manampal. 7,472. Walang martial arts na ginamit dahil takot si Terence na mapatay ang lalaki. Hindi man lang nakita ng assassin na nanalo ng gintong medalya ang galaw ni Terence at napalipad siya. Mabuti na lang at hindi tuluyang sumuko si Terence, at huminto siya pagkatapos ng 2 hakbang. Kung hindi, patay na sana siya ngayon. Kamatayan ang hinahanap mo. Mamamatay ang buong pamilya mo. Sa sobrang galit ng assassin na nanalo ng gintong medalya, hindi na siya makapag-isip ng matino, insulto sa kanya ang biglaang pag-atake ni Terence. Gayunpaman, 2 ngipin ang lumabas mula sa kanyang bibig at nahulog sa lupa habang nagsasalita siya. Nakakatawa ang tanawin.
Alam ni Terence kung kailan dapat tumigil, ngipin lang ng mamamatay tao ang natanggal sa sampal, hindi ang panga. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para pagsalitaan ako ng ganyan? Malamig na tinitigan ni Terence ang gold medal assassin, ngunit sa sumunod na sandali. Nanginig ang kamay ng assassin na may gintong medalya habang nagsasalita siya, at isang napakagandang pistola ang lumabas mula sa kanyang manggas. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Terence. Malamig na tumawa si Terence habang ginagamit ang kanyang butterfly microstep. Pagkataas pa lang ng kamay ng gold medal assassin, nakaramdam siya ng panlalabo ng paningin at matinding kirot sa palso. Pagkatapos, ang kabilang bahagi ng mukha niya, kung saan hindi nabali ang ngipin niya, ay tinamaan muli ng isang napakalaking puwersa, at lumipad ang buong katawan niya. Nang lumipad na siya palabas ay saka lamang bahagyang narinig ng assassin na nagwagi ng gintong medalya ang malutong na tunog ng kanyang palso, pati na rin ang malutong na tunog ng isang sampal sa tabi ng kanyang tainga. Paglipad niya sa lupa, ang langit ay puno na ng maliliit na bituin, kumikislap at kumikislap. 2 sampal at bali sa kanang palso niya. Ito ang kabayaran para sa pagkakasala kay Terence. Ang iba pang mga assassin na sumama sa assassin na may gintong medalya ay nakatutok ang mga baril kay Terence, lahat sila ay nakatingin sa kanya na parang siya ang kanilang pinakamalaking kaaway. Nasa kamay na ni Terence ang gintong medalya na may napakagandang baril ng assassin. Tinatawag mo bang baril ang basurang ito? Gaya ng inaasahan, basura ang ginagamit ng mga taong basura. Hindi pinansin ni Terence ang mga baril na nakatutok sa kanya. Casual lang niyang iginalaw ang kanyang mga kamay, at ang baril ay binaklas at ginawang isang tumpok ng mga bahagi, na itinapon niya sa lupa. Hindi naman ganoon kahirap ang galaw na ito, pero hindi ito basta-basta kayang gawin ng kahit sino, lalo na't napakabilis lang gawin. Ang mga galaw ay kasing ganda at kasing kinis ng umaagos na tubig. Isang eksperto. Hindi lang siya eksperto sa martial arts, kundi eksperto rin siya sa paggamit ng baril. Bumangon ang takot at pagka-alerto sa puso ng lahat ng mga mamamatay tao, dahil sa takot na baka may gawin pa si Terence. Ibaba ninyo ang mga baril ninyo. Anong ginagawa niya? Akala ba talaga nila may umatake sa headquarters? Kahit may umatake pa, siguradong natamba na kayong mga basura. Umungol ang matandang multo, at matapos piliting umatras ang mga mamamatay tao, gulat na lumapit siya kay Terence at sinuri ito. Kung tungkol naman sa mga malas na nasugatan sa lupa, natural lang na dinala sila palayo para gamutin. Ikaw. Inapo ka ba ng pamilyang Yale o Wang? Mga dalubhasa sa martial arts, mga dalubhasa sa baril. Walang pakialam ang matandang multo. Medyo nagalit pa nga siya nang mapabagsak ni Terence ang gold tier assassin. Tutal, ang isang bagong miyembro na nakasakay sa ulo ng isang matandang lalaki ay hindi mabuti para sa pagkakaisa ng organisasyon. Pero nagulat ang matandang multo sa mga maliliit na hakbang ni Terence. Hindi nakakapagtaka na si Kitty Yale, na bihirang magtanong tungkol sa mga panloob na gawain ng grupo ng mga mamamatay tao, ay magrekomenda ng isang tao, na konektado sila. Ngumiti si Terence at hindi sinagot ang tanong ng matandang multo. Bahagyang tumango ang matandang multo at hindi ito pinansin. Ngumiti siya at sinabing, ayos lang kung ayaw mong sabihin sa akin. Simula ngayon, akin ka na. Kumaibot ang mga labi ni Terence, iniisip na sinusubukan na naman siyang samantalahin ng matandang lalaki, ano ang ibig niyang sabihin sa, I'm yours. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang pangalan mo, dahil mula ngayon, isa ka na sa mga nangungunang assassin na nakakuha ng gold medal sa aming organisasyong Black Butterfly Assassin, ang Code 08. Gusto mong malaman kung bakit ikaw ang numero 08, hindi ba? Misteryosong ngumiti ang matandang multo. Sa tingin mo ba ay walo lang kaming lahat, kasama ka, sa mga assassin na may gintong medalya sa langit? Hindi nag-react si Terence, gusto niyang sabihin na ayaw niyang malaman. Hindi pinansin ng matandang multo si Terence at nagpatuloy, hindi naman pala ganoon kakomplikado. Dahil ang taong natalo mo lang ay ang ating Sky Gold Medal Assassin no. 08, kaya natural lang na ikaw ang pumalit sa kanya. Naiintindihan mo ba? Mahinang tumango si Terence, ayaw niya talaga ng nakakabagot na usapang ito. Siya nga pala, ano ang apelyido mo? Casual na tanong ng matandang multo, at hindi masyadong inisip ito ni Terence at casual na sumagot, ang apelyido ko ay Ford. Ford ang apelyido mo.
Mabuti naman. Kung ganoon, Ford 08 na ang pangalan mo mula ngayon. Hindi nakapagsalita si Terence. Bakit parang siya at ang nakaabong si Lingfa Ford ay naging magkapatid? Dapat ba akong bumalik at kilalanin ang aking pamilya at maging muling magkapatid? Ling 08, maaari ka nang magsimulang tumanggap ng mga misyon ngayon. Gusto mo bang makita kung may mga angkop na misyon? Tuwang-tuwa ang matandang multo habang isinasama niya si Terence sa listahan ng mga misyon. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa butterfly microsteps o dahil natalo ni Terence ang gold medal no. 8. Pumunta lang dito si Terence para kumuha ng pagkakakilanlan, ayaw niyang gumawa ng isang nakamamatay na misyon. Napaka-busy kong tao, saan ako makakahanap ng oras para gawin ang mga misyon ng pagpatay sa secular na mundo? Masyado siyang tamad para tapusin man lang ang quest ng Sword Spring Sect. Iyon. Hindi ko ba pwedeng tanggapin muna ang misyon? Nagmukhang nag-aalala si Terence. Pasok lang ako galing China. Matutulungan mo ba akong magkaroon ng European identity para malaya akong makagalaw? Walang problema. Maliit na bagay lang to. Tama, pwede mo na akong tawaging matandang multo sa hinaharap. Pinag-isipan ito ng matandang multo at sumang-ayon. Bago gawin ang misyon, kinailangan muna niyang ayusin ang problema sa pagkakakilanlan. Sandali lang, matatapos din yan agad. Ano ang pangalan mo? Ling 08. Ayon sa gusto mo. Hindi makapag-isip si Terence ng ibang pangalan, lahat ng pangalang Chino ay pare-pareho ang tsura sa mga Europeo, kung tutuusin, tulad ng kung paano pare-pareho ang hitsura ng mga Chino sa mga dayuhan. Kaya naman, mabilis na nakuha ni Terence ang kanyang pagkakakilanlang Europeo, ang pangalan niya ay Ling 08. Salamat, matandang amo ng multo. Itinabi ito ni Terence pagkatapos ng ilang sulyap, kusang loob siyang tinawag ng lalaki na, boss, tutal, isa naman ito sa mga instructor na ginamit niya noong nasa assassin training camp pa ito. Ang pangunahing layunin ng paghahanap kay Black Butterfly ay para makakuha ng pagkakakilanlan, at ngayong nakamit na niya ang kanyang layunin, maaari nang umalis si Terence. Hoy, Ford 08, may pagkakakilanlan ka na, hindi mo ba iisipin na tumanggap ng misyon? Isipin mo na lang na parang pamilyar ka sa Europa. Bakit hindi mo na lang tanggapin ang mas simpleng paglaruan? Gustong makita ng matandang multo kung gaano kagaling si Terence sa pagsasagawa ng mga misyon. Tutal, isa siyang mandirigma, at pinaghihinalaang inapo siya ng bahay na Wang Oyang. Paano kung siya ay maging isa na namang alamat ni Terence? Tatanggihan na sana ni Terence ang alok nang lumapit ang isang magandang blonde. Nagbigay na naman ng isa pang misyon ang pamilya Stefford para sa bodyguard. Malaki ang gantimpala. Tanggapin na ba natin? Bagamat isang organisasyon ng mga assassin ang Black Butterfly, paminsan-minsan ay nagsisilbi silang mga bodyguard upang pigilan ang ibang mga assassin sa pagsasagawa ng mga pagpatay. 7,473. Ang pamilyang Stefford. Ang pamilyang Steffi na nagtataglay ng banal na perlas na nakakapagpakalma ng dagat. Naningkit ang mga tainga ni Terence, kagabi lang niya iniisip kung paano mapalapit sa pamilya Steffi, nang biglang dumating ang isang unan. Ling 08, sandali lang. Tinawag ng matandang multo si Terence at kinuha ang listahan ng misyon mula sa mga kamay ng blonde na babae. Tiningnan niya ito at kumunat ang noo, hindi ko tatanggapin. Medyo mahirap ang gawaing ito bilang bodyguard. Ilang bodyguard ng pamilyang Stefford ang namatay, at nawalan din tayo ng 2 tao. Malinaw na eksperto ang kalaban, at hindi tayo titigil hanggat hindi tayo namamatay. Hindi natin kailangang masangkot sa gulo na ito. Sige. Kahit ano pa ang sabihin mo. Nagkibit balikat ang blonde at inabot ang kamay para bawiin ang papel na ibinigay ng matandang multo para sirain. Hindi na siya nagulat sa resultang ito. Kung tutuusin, kailangang isaalang-alang ng matandang multo ang pangkalahatang interes. Gayunpaman, hindi naabutan ng kamay ng blonde, inagaw ni Terence ang papel. Hindi naman masama ang misyong ito, tatanggapin ko. Sabi ni Terence habang tinitingnan ang papel na hawak niya, kung saan nakasulat ang mga detalye ng misyon. Hindi man lang natuwa ang blonde, nakakunot ang noo ni Terence, pero hindi man lang niya ito napansin. Medyo nagulat ang matandang multo, gusto mo bang tanggapin ang misyong ito? Huwag kang magbiro, hindi mo ba narinig na sinabi kong maraming bodyguard ang namatay?
Narinig ko. Napakaraming bodyguard ang namatay, kaya ang susunod na mamamatay ay ang mamamatay tao. Natigilan ang matandang multo sa mukha ni Terence. Ano ang ibig niyang sabihin sa napakaraming bodyguard na ang namatay, kaya oras na para mamatay ang mamamatay tao? Sa tingin mo ba ay malaki o maliit ang iyong tinataya? Mahigit 100 malalaking tira na ang nabuksan mo, kaya siguradong maliit ang susunod mong bubuksan. Hindi nakakatawa ang birong ito. Ling 08, mabuti pang tumingin kang mabuti. Huwag kang gumawa ng anumang basta-basta desisyon. Medyo naging seryoso ang ekspresyon ng matandang multo. Sa totoo lang, mayroon na tayong mga kakampi na nabigo sa misyong ito. Isang Earth-ranked Silver Assassin ang namatay kasama ang kanyang kalaban. Isang Heaven-ranked Gold-ranked Assassin ang malubhang nasugatan. Kaya ayokong masangkot sa quest na ito. Dati, inakala ni Black Butterfly na isa lamang itong simpleng misyon ng mga bodyguard, kaya pagkatapos tanggapin ang misyon, casual siyang nagpadala ng 2 assassin. Hindi niya inaasahan na ang isa ay mamamatay at ang isa ay masasaktan. Masasabing malaki ang mawawala. Pagkatapos noon, muling naglabas ng mga misyon ang pamilyang Stefford at nagpatuloy sa pangangalap ng mga eksperto, habang si Black Butterfly ay nagsimulang magmasid at hindi handang gumawa ng hakbang. Sa pagkakataong ito, ang mga mamamatay tao na nagtangkang pumatay sa mga miyembro ng pamilyang Stratford ay naglabas na ng death notice, na nag-aanunsyo na tiyak na papatayin nila si Mike Stratford, ang anak ng pinuno ng pamilyang Stratford, sa loob ng 1 buwan. Kaya naman, naglabas ang pamilya Steffi ng isa pang misyon, na dinobol ang dating dobleng gantimpala. Napakalaki ng mga gantimpala. Gayunpaman, pinili pa rin ng matandang multo na maghintay at tumingin, dahil sinasabi sa kanya ng kanyang intuition na ang kalaban ay hindi simple. Kung ang pamilyang Stefford ay maglalabas ng isang misyon upang maghanap ng mga taong papatay sa mga mamamatay tao na iyon, hindi siya mag-aatubili na tanggapin ang misyon. Tutal, ang pagprotekta sa isang tao at pagpatay sa isang tao ay 2 magkaibang trabaho. Ang isa ay isang kalasag, ang isa naman ay isang espada. Hindi angkop na maging panangga ang isang mamamatay tao. Ayos lang. Hindi mo kailangang personal na makialam. Aalis na ako. Huwag kang mag-alala, wala lang yan sa akin. Hindi pinansin ni Terence ang pagtatangka ng matandang multo na pigilan siya. Tumingin ng malalim ang matandang multo kay Terence at tumango pagkaraan ng ilang sandali, sige, dahil mapilit ka, kunin mo na. Nagulat ang babaeng blonde at nagpalipat-lipat ng tingin sa matandang multo at kay Terence. Hindi pa niya nakikita si Terence noon at hindi niya alam kung saan nanggaling ang lalaking ito, pero dahil wala namang problema ang matandang multo dito, wala rin siyang problema. Ilang tao ang kailangan mo para tumulong sa iyo? Hindi na nag-aksaya ng oras ang matandang multo at dumiretso na sa punto. Bagamat hindi ako sang-ayon na tanggapin ang misyong ito, dahil tinanggap na natin ito, kailangan natin itong gawin ng maayos. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng ating itim na paru-paro. Nabigo na siya minsan, at hindi na kayang tanggapin ng matandang multo ang isa pang pagkabigo, kaya kinailangan niya itong seryosohin. Hindi ko na kailangan ng iba, ako lang sapat na. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Kung mayroon mang bagay na hindi niya kayang harapin sa mundo ng mga ordinaryong tao, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang naroon. Natahimik ang matandang multo. Hindi niya talaga inaasahan na ganito pala kalaki ang personalidad ng Ford 08 na ipinakilala ni Kitty. Pero kung iisipin, si Ford 08 ay isang taong ipinakilala ni Kitty, at alam niya ang micro-step ng paru-paro, baka kaya niya talagang gawin ang misyong ito. Mayroon na akong halos ideya sa impormasyon. Aalis na ako papunta sa pamilya Steffi. Sa inyo ko na ipapaubaya ang komunikasyon. Tumalikod si Terence at umalis ng walang pag-aalinlangan, naiwan ang matandang multo na nakatayo roon, tulala. Aalis na siya. Hindi na kailangan ng paghahanda. Hindi mo man lang ba kailangan ng kahit anong kagamitan. Iniwan ni Terence si Black Butterfly at nagmadaling pumunta sa base ng pamilyang Steffi. Pagdating niya, natapos na ni Black Butterfly ang misyon. Sa teorya, maaaring direktang pumunta si Terence. Ang Stefford Manor. Ito ay isang manor na matatagpuan sa gilid ng lungsod, malapit sa dagat. Ito ay napakaganda, maihahambing sa mga pamilya ni na Gerard at matandang Buffo na napuntahan ng Terence.
May nakabitin na tulay sa pasukan, at may mga gwardya sa magkabilang gilid ng tulay. Pinahinto nila si Terence nang lumapit ito. Sino ang nandyan? Anong gusto mong gawin sa Stepford Manor? Hindi nakakapagtaka na ang mga gwardya ay napakamapagbantay. May naglabas ng death notice, at gusto nilang patayin ang batang amo ng pamilya. Paano silang hindi kakabahan? Bago nila pinatay ang kanilang batang Panginoon, kinailangan nilang harangan ang bala kahit natatakot sila. Kung hindi, kung mamamatay ang kanilang batang Panginoon, hindi rin sila mabubuhay. Mabuti pa'y mamatay na lang sila habang ginagampanan ang kanilang tungkulin at makakuha ng malaking pensiyon. Kaya naman, lahat ng mga estranghero na pumunta rito nitong mga nakaraang araw ay nagmukhang mga mamamatay tao sa kanila. Gusto nilang patayin ang lahat ng mga gwardya at pagkatapos ay patayin ang kanilang batang Panginoon. Kabilang ako sa grupo ng mga asasin na itim na paru-paro. Naging bodyguard ako para protektahan ang batang Panginoon mo, Mike. Mahinahong ipinaliwanag ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan at layunin, ito ang aking pagkakakilanlan. Dapat ay natanggap mo na ang abiso. Ling 08. Isang payat na unggoy na tulad mo ang nangahas na pumunta sa Stratford Manor natin ng mag-isa at manloko ng mga tao. Tiningnan ng isa sa mga gwardya ang pagkakakilanlan ni Terence at sinulyapan ang maliit nitong katawan, may bahid ng paghamak sa mukha, bata, sa tingin mo ba ganoon lang kadali kumita ng pera dito? Dahil sa katawan mo, gusto mo pang pumunta rito at manghuli ng pera. Oo nga. Tingnan mo itong batang ito, para siyang kawayan, natututo pa siyang maging bodyguard. Nababaliw na siya sa kaiisip tungkol sa pera. Nagpalitan ng tawanan ang mga gwardya kay Terence, dahil ang pangangatawan niya ay itinuturing na normal sa mga Asyano, ngunit tiyak na payat at mahina siya sa mga Europeo. Noong una, hindi alintana ni Terence, hindi niya kailangang mag-abala sa mga walang kwentang gwardya na ito. Hindi niya inaasahan na ang mga gwardya sa Europa ay maglalasing ng husto sa kanilang panunukso at tatawagin pa siyang unggoy na may dilaw na balat. Hindi mo alam kung ano ang makabubuti para sa iyo. Naningkit ang mga mata ni Terence. Sa sumunod na sandali, kumislap ang katawan ni Terence, at sa isang iglap, ang mga gwardyang tumatawa sa kanya ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa, gulat na gulat. 7,474. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 2 segundo. Wala ni isa sa mga gwardya ang nakariyak, lalo na ang naka-counterattack. Hindi man lang sila nakagawa ng depensa. Sa basurang tulad mo, hindi nakakapagtaka na ang iba ay mag-i-issue ng death notice para patayin ka. Kung ako yun, hindi ko kakailanganin ng 1 buwan. Sapat na ang 1 araw. Tumayo si Terence sa gitna ng maraming tao, walang awang kinukutya sila. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanilang mga controller para buksan ang mga gate at pumasok. Lahat ng nangyari sa gate ng manor ay maingat na naitala ng surveillance camera at ipinadala sa isang projector sa isang silid sa loob ng manor. Artel, ano sa tingin mo itong Ling 08? Ang pinuno ng pamilya Steffi, ang Evalist na si Steffi, ay nakasandal sa sofa, dahan-dahang pinapaikot ang isang baso sa kanyang kamay. Ang pulang alak sa baso ay umikot ng walang tigil habang nakatitig kay Terence sa screen ng may interes. Nang makita niya ang ordinaryong anyo at payat na pangangatawan ni Terence, naisip niya na isa lamang itong walang kwentang mamamatay tao na ipinadala ng organisasyon ng mga itim na paru-paro para buuin ang bilang. Hindi niya inaasahan na ganito pala kagaling si Terence. Ang pagpapahirap ng mga gwardya sa pasukan ng manor ay, syempre, isang gawaing sadyang inayos ni Evalist. Kung hindi, gaano man katapang ang mga gwardyang ito, hindi sila maglalakas loob na basta nalang kutsain ang mga bodyguard na ginastusan ng malaking halaga ng pera ng patriarka. Kahit ang pinakamatinding rasistra ay hindi lalaban sa sarili nilang amo. Kung ginawa nila iyon, hindi na sana sila nabuhay hanggang ngayon. Si Arthur ay isang matandang katulong ni Evalist. Magalang siyang nakatayo sa gilid, nananatiling may katamtamang ngiti, at bahagyang yumuyuko. Pinuno ng angkan, ang Ford 08 na ito ay tiyak na isang assassin na ipinadala ng organisasyon ng mga itim na paru-paro pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Kung wala silang kumpiyansa, natatakot ako na mas gugustuhin ng itim na paru-paro na isuko ang misyon kaysa pakawalan siya. Ang totoo ay napakaingat ng matandang multo, napakaingat na halos sumuko na siya sa misyon, ngunit si Terence ang nagpumilit na tanggapin ang misyon.
Kung titingnan ang kanyang mga kasanayan, mayroon siyang ilang tunay na kasanayan. Gayunpaman, kailangan pa rin nating tingnan kung ano siya. Tutal, ang iilang tao sa pintuan ay hindi kwalipikado para maging test stone ko. Malinaw ang ibig sabihin ni Artel. Ang grupo ng mga basura sa pasukan ng manor ay walang karapatang subukan ang kabilang panig. May katuturan yan, Artel. Hindi mo ba iniisip na masyadong mayabang ang itim na paru-paro sa pagpapadala lang ng isang tao? Talaga bang ganoon kalaki ang tiwala nila kay Ford 08? Sa tingin mo ba ay magagarantiya mo ang kaligtasan ni Mike ng mag-isa? Itinaas ni Evalist ang kanyang kamay upang humigop ng pulang alak, at hindi na hinintay ang sagot ng matandang katulong, nagpatuloy siya, huwag na muna natin itong pansinin. Hintayin muna natin siyang pumasok at tingnan ito. Susundin ko ang mga utos mo. Bahagyang yumuko si Artel at iniutos na dalhin si Terence. Napakalawak ng lugar ng manor, at aabutin ng ilang oras bago mahanap ang may-ari kung hindi niya gagamitin ang kanyang espiritu. Kung tungkol naman sa mga miyembro ng pamilyang Stepford, karaniwang gumagamit sila ng mga dekuryenteng sasakyan papunta at pabalik sa manor. Kung hindi, ang paglalakad-lakad ay talagang aabutin ng maraming oras at makakaantala ng mga bagay. Di nagtagal, natagpuan ng isang katulong si Terence at dinala ito sa e-bike, at saka hinatid sa Evalist. Kumusta, maligayang pagdating sa manor ng pamilya Steffi. Ako si Artel, sundan mo ako. Naghihintay si Artel sa pintuan, magalang na ginagabayan si Terence papasok sa bulwagan. Ang kanyang maingat at karaniwang tindig ay tiyak na isang likas na ugali na nahasa sa loob ng mga dekada. Natatakang tiningnan ni Terence si Artel. Ang matandang aliping ito ay hindi simple, medyo malakas siya, pero sa karaniwang mundo lang iyon nangyayari. Tila ang pamilyang Steffi ay hindi isang pamilyang walang kahit kaunting pinagmulan. Isa nga itong sinaunang pamilya na may mahabang kasaysayan. Mr. Ford, ito ang pinuno ng aming pamilya Steffi, Evalist Steffi. Ipinakilala ni Artel si Terence, at hindi naman nagmalaki si Evalist. Tumayo siya at inilahad ang kanang kamay kay Terence. Mr. Ford, maligayang pagdating sa aming manor. Isang malaking karangalan para sa akin. Pinuno Stepford, isang karangalan para sa akin na makilala ka. Inilahad ni Terence ang kanyang kamay at nakipagkamay din sa Evalist, at naupo ang lahat pagkatapos siyang batiin ng magalang. Dapat ay malinaw na malinaw kay Mr. Ford ang mga detalye ng misyon, kaya hindi ko na ay detalye pa. Sa susunod na buwan, ipapaubaya ko na kay Mr. Ford ang kaligtasan ni Mike. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Evalist at dumiretso na lang sa punto. Pagkatapos ay itinuro niya si Artel at sinabing, tungkol naman sa partikular na pagtrato kay Mr. Ford, sasabihin sa iyo ni Artel. Mr. Ford, mayroon tayong kontratadong gantimpala para sa misyon, ngunit babayaran lamang ito pagkatapos makumplito ang misyon. Pakitandaan po ito. Nanatili si Artel sa kanyang magalang na tindig at nagpatuloy ng may ngiti, bago matapos ang misyon, kung si Mr. Ford ay masugatan o mamatay habang pinuprotektahan ang batang Panginoong si Mike, babayaran namin ang kaukulang kabayaran. Kung atres ka sa misyon dahil dito, ang gantimpala ay maaari lamang kalkulahin sa araw. Bukod doon, mayroon ding. Tumigil ka. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay para putulin ang paliwanag ni Artel, kalmado ang kanyang mukha, huwag mong pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na yan. Gusto ko lang itanong, bukod sa pera, maaari ka bang gumamit ng ibang bagay para palitan ang gantimpala sa misyon? Kumurap si Evalist, halatang hindi niya inaasahan na magtatanong si Terence ng ganoon. Walang malay na sumagot siya, ayaw mo ng pera. Kung gayon, ano ang gusto mo? Patriarch Stepford, pakisagot muna ang tanong ko. Maaari ka bang gumamit ng ibang mga bagay bilang pamalit? Hindi direktang hiniling ni Terence ang perlas na nagpapakalma sa dagat. Kung handa lang magbayad ang kabilang panig, walang saysay na humingi ngayon at alertuhan ang kalaban. Walang hiya. Pinakiusapan ka ng pinuno ng angkan na kausapin ako, ano ba ang problema mo? Bakit ang lakas ng loob mong magsalita sa pinuno ng ganito? Umungol si Artel sa mahinang boses. Ang katamtamang ngiti na matagal na niyang pinanatili ay nawala na. Ang mapagpakumbaba at magalang na ugali sa kanyang katawan ay bigla ring nagbago, at naging lubhang mapanganib. Habang nagsasalita siya, inabot ni Artel si Terence para hawakan.
May mahinang pagsabog ng purong enerhiya sa kanyang palad, lubos niyang naipakita ang kanyang lakas. Pagtatatag ng pundasyon na may kalahating hakbang. Nakita na ni Terence ang lakas ni Artel, pero nagulat pa rin siya nang makita niya itong lumaban. Hindi naman talaga mahina ang nitong antas ng lakas. Ang mamamatay tao na pumalit kay number 08 matapos masugitan ni Terence si Black Butterfly ay isa lamang Sky Class Full Master. Gayunpaman, kahit ang mga Full Masters ng Sky Class ay itinuturing na malakas sa Common World, at ito ay dahil lamang sa ang mga miyembro ng Black Butterfly ay sinanay ni Kitty. Gayunpaman, ang orihinal na numerong 08 ay hindi maihahambing sa Artel. Huwag mong isipin na kalahati lang ang pagkakaiba, ang totoo, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Madaling mapatay ni Artel ang orihinal na numero 08 sa isang galaw lang. 7,475. Sayang at hindi ang orihinal na numero 08 ang kaharap ni Artel, kundi ang bagong Ford 08, si Terence. Isang alitaptap ang nangangahas makipagkompetensya sa maliwanag na buwan. Tanga na langgam. Malamig na tumawa si Terence. Ang kalahating hakbang patungo sa pundasyon ay isang pambihirang master sa karaniwang mundo, ngunit wala itong halaga sa paningin ni Terence. Hindi siya naiiba sa isang ginintoang uri. Sa harap ng atake ni Artel, hindi man lang nag-abalang umiwas si Terence. Inabot niya ang kanyang kamay at kinulat ang kanyang mga daliri, hinawakan ang palad ni Artel. Bahagyang humigpit ang 5 daliri niya, at hindi napigilan ni Artel ang sarili. Biglang yumuko ang palad niya sa kabilang direksyon. Biglang dumating ang matinding sakit, at nagulat si Artel. Hindi niya maiwasang sumandal. Dahil alam niyang may mali, biglang namuo ang pawis sa noo ni Artel. Tiniis niya ang sakit sa kanyang kamay at napaatras na lang. Ginamit niya ang pagkakataon para tunawin ang puwersa sa kamay ni Terence at sinubukang palihim na atakihin si Terence gamit ang kanyang mga sipa na kasing bilis ng kidlat. Hindi gumalaw si Terence, ngunit ang malamig na ngiti sa kanyang mukha ay lalong lumawak. Bigla, ang malayang kamay ni Terence ay gumawa ng kutsilyo gamit ang kanyang mga daliri at marahang hiniwa ang binti ni Artel. Biglang naramdaman ni Artel na para siyang tinamaan ng kidlat. Nawalan siya ng pakiramdam sa buong binti niya, at hindi man lang siya makatayo ng matatag. Ayaw saktan ni Terence si Artel, kaya hindi na siya sumobra. Binitiwan niya ang kamay nito. Nawalan na ng balanse ang matanda at hindi na makatayo ng maayos. Hindi niya namamalayang ginamit niya ang kamay ni Terence bilang suporta, ngunit ngayong binitawan na ni Terence ang kamay nito, diretso siyang bumagsak sa lupa. Mabuti na lang at natatakpan ang sahig ng makapal at mamahaling carpet, kaya hindi naman naging malaking problema ang pagkahulog. Sa kabilang banda, ang dalawang maliliit na atake ni Terence ay nagpahirap kay Artel. Namamanhid ang mga palad niya sa sakit, at namamanhid din ang mga binti niya. Kung mukhang hindi naman malaking bagay, malamang pinaghihinalaan pa ni Artel na nabali ang binti niya at kinailangang putulin. Napakalakas ni Ginoong Ford. Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ng Evalist. Hindi lang niya ito isinapuso, pumalakpak pa siya. Sila nga ang mga piling master na ipinadala ni Black Butterfly. Talagang nakakapagpamulat ng mata. Napakabait ni Chief Steph Ford. Sumandal si Terence sa sofa na parang walang nangyari, habang nakangiti. Sa katunayan, ang patriarka ay may kasamang amo na tulad ni Mr. Artel, kaya bakit siya gagastos ng pera para umupa ng mga tao sa labas? Mr. Ford, pinagtatawanan mo ba ako? Sa wakas ay nakabawi na si Artel at naramdaman ang sakit sa kanyang binti. Nahirapan siyang bumangon at mapait na ngumiti. Hindi ako eksperto kung madali akong matatalo ni Mr. Ford. Dati, si Artel ay isa ring napakamayabang na tao. Ang kalahating hakbang patungo sa pagtatatag ng pundasyon ay talagang kwalipikado para maging mayabang. Hindi niya inaasahan na kahit isang suntok mula kay Terence ay hindi niya kayang tanggapin. Alam na niya ngayon na may mas hihigit pa sa kanya. Mr. Artel, masyado kang mahinhin. Gumamit lang ako ng panlilinlang. Dahil sa lakas mo, isa ka talagang pambihirang master sa mundo. Hindi siya inaalo ni Terence, karaniwan lang ang mga Sky Class Full Masters, pero hindi naman ganoon karami ang mga Half-Step Foundation Masters sa Common World. Gayunpaman, iba na ang mundo ngayon, kaya mahirap sabihin.
Hindi na kailangang banggitin pa ni Terence ang mga tao sa paligid niya, ang bagong santuwaryo ay maraming mga foundation building cultivator, golden core cultivator, at maging mga bagong soul cultivator. Maaaring mayroon pang ang mga mountain opening cultivator. Paanong ganito pa rin ang secular na mundo? Magiging sky-class island na iyon. Mr. Ford, bastos si Artel kanina lang. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa kanya. Lubos na nagbago ang ugali ni Evalist matapos makita ang tunay na lakas ni Terence. Lumapit siya kay Terence nang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Bakit hindi na lang natin ituloy ang nakaraang usapan? Kung ayaw ni Mr. Ford ng pera, ano ang gusto mong gantimpala? Basta't makatuwiran, ayos lang sa akin na baguhin ang paraan ng pagbabayad. Ito ang gustong marinig ni Terence. Kaya naman, agad siyang ngumiti at tumango. Pinuno ng angkan, talagang prangka kang tao. Hindi ako magiging magalang kung ganoon. Sandali siyang tumigil, at hinintay na makinig si Evalist bago nagpatuloy, nabalitaan ko na ang pamilya Steffi ay may perlas na nakakapagpakalma sa dagat. Iniisip ko kung handa ba ang patriarka na ibigay ito at ibigay sa akin bilang gantimpala. Sandaling tumigil si Evalist, hindi inaasahan na imumungkahi ito ni Terence. Siyempre, alam niya ang tungkol sa banal na perlas na nagpapakalma sa dagat. Kahit na sinasabing kayamanan ng mga ninuno ang bagay na ito, wala itong anumang gamit. Isa lamang itong simbolikong bagay. Kung isa itong batong hiyas, maaari pa nila itong i-auction at kumita ng pera. Siyempre, hindi naman nagkukulang sa pera ang pamilyang Stefford. Gayunpaman, kahit na ang tinatawag na banal na perlas na ito na nagpapakalma sa dagat ay mukhang jade, hindi ito jade matapos matukoy. Ayon sa pamantayan ng alahas sa secular na mundo, ang perlas na nagpapakalma sa dagat ay walang gaanong halaga. Kung hindi lang yan gamit ng mga ninuno, itinapon na sana yan ng mga Steffords na parang basura. Ginamit ba ito ni Terence bilang gantimpala? Tungkol naman sa tinatawag na alamat ng pangangalaga sa dagat, ika-21 siglo na iyon. Sino pa rin ang maniniwala riyan? Sa dagat, ang satellite positioning system at radar system ang pinakamahalaga. Mr. Ford, kahit hindi ko alam kung paano mo nalaman ang tungkol sa perlas na nagpapakalma sa dagat, sigurado ka bang gagamitin mo ito bilang gantimpala? Hindi maiwasan ni Evalist na ipaalala kay Terence ang kabutihan niya, wala naman talagang kwenta ang bagay na iyon, at ang gantimpala sa pagkumpleto ng misyon ay tiyak na malaking halaga. Kahit na ang banal na perlas na pumapawi ng dagat ay talagang isang batong hiyas, maaaring hindi ito maipagbili sa ganoong halaga. Chief Stratford, sigurado po ako sa aking kahilingan. Siyempre, lubos akong magpapasalamat kung papayagan ninyo akong tingnan ito bago iyon. Nagpasya si Terence na tingnan muna. Kung hindi ang perlas na nagpapakalma sa dagat ang hinahanap niya, hindi na siya dapat mag-aksaya ng oras dito. Napagtanto ni Terence na tila walang pakialam si Evalist sa pagpapakalma ng dagat na si Pearl, mayroon kayang hindi pagkakaunawaan. Siyempre, kung hindi talaga iyon ang hinahanap ni Terence, magagawa ni Michael Stefford ang anumang gusto niya, maaari niyang patayin ang sinumang gusto niya, wala siyang pakialam doon. Oo naman. Pumayag si Evalist sa kahilingan ni Terence nang walang pag-aalinlangan. Humarap siya kay Artel, kunin mo ang perlas na nagpapakalma sa dagat para tingnan ni Mr. Ford. Kung babalikan ni Terence ang kanyang pangako matapos itong makita, matutuwa si Evalist, ang lakas na ipinakita ni Terence ay sapat na para pahalagahan ng mga tao ang kanilang relasyon. Mula sa pananaw ni Evalist, ang isang walang kwentang perlas na nagpapakalma sa dagat ay hindi sapat para mabayaran si Terence. Kung maaari, mas mabuting magbayad gamit ang mas praktikal na pera. Umalis si Artel ayon sa kanyang utos at bumalik lamang pagkaraan ng ilang sandali. Mataimtim niyang hawak ang isang kahon na pilak na may gintong gilid. Inilagay ni Artel ang kahon na pilak sa mesa at dahan-daang binuksan ito, at iniluwa ang isang jade pearl na kasing laki ng longgan. Medyo natuwa si Terence habang tinatanong ang bagay sa Jade Space, Senior Ghost, dali, tingnan mo itong banal na perlas na nagpapakalma sa dagat. Ito ba ang bagay na hinahanap natin? 7,476. Tumingin ang multo, at totoo nga. Walang pagkakamali. Ito ang banal na perlas na nagpapakalma sa dagat. Bagamat hindi ito ang sarira ng hari ng dragon sa dagat, ang mga epekto nito ay magkatulad at maaari itong gamitin.
Malamang na ito ang nida ng kanlurang lahi ng malupit na dagat. Panatag ang loob ni Terence, hindi niya inakalang magiging ganito kagaan at kasaya ang lahat, na sa isang pagsubok lang ay madali at masaya niyang mahahanap ang dagat na nagpapakalma sa perlas. Kung siya ay may masamang loob at iniwan ang Pearl, walang sinuman sa pamilyang Stratford ang makakapigil sa kanya, at hindi nila kailanman malalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pero hindi gagawa si Terence ng isang bagay na napakababang uri. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang assassin ay ang pagtupad sa kanilang mga pangako, at mas lalo pa ang grupo ng mga assassin na itim na paro-paro. Bilang dati ace ng Black Butterfly Assassin Group, hindi kayang ipahiya ni Terence si Black Butterfly. Patriarch, salamat sa pagiging mapagbigay at sa pagiging handa mong makita ang dagat na nakakapagpakalma, banal na perlas. Gusto ko lang itong perlas na nagpapakalma sa dagat. Hanggat papayag ang pinuno, magagaranti ako na ligtas si Batang Panginoong Mike sa loob ng 1 buwan. Taos-pusong sabi ni Terence, na may magandang kalooban. Patriarka. Pakiusap na pag-isipan mong mabuti. Tutal, isa itong gamit ng mga ninuno, isa sa mga alamat ng aming pamilyang Stefford. Medyo hindi angkop na ibigay ito sa isang tagalabas na tulad nito. Hindi nasiyahan si Artel. Hindi siya kwalipikado para sabihin ang mga salitang ito, ngunit huli na ang lahat kung hindi niya sasabihin ang mga ito. Dahil, nang makumpirma na ang Pearl na nagpapakalma sa dagat ang gantimpala ni Terence, wala nang makakabawi sa kanilang sinabi. Isang eksperto na kayang pumatay sa kanya sa loob lang ng ilang segundo ang maglalakas loob na bawiin ang kanyang pangako matapos siyang mangako. Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Walang anumang hindi nararapat tungkol dito. Ang perlas na nagpapakalma sa dagat ay maaaring isang alamat sa aming pamilya, ngunit hindi nito mapoprotektahan ang kinabukasan ng aming pamilya. Si Mr. Ford lamang ang makakagawa nito. Kaya sa palagay ko ay angkop na gamitin ito upang ipagpalit para sa kinabukasan ng aming pamilya. Nag-isip lamang si Evariste ng ilang sandali bago nakapagdesisyon. Ang kinabukasan ng pamilyang tinutukoy niya ay, syempre, ang anak niya, si Mike Stefford. Hindi nakapagsalita si Artel. Tila walang mali sa mga sinabi ni Evariste. Ang tinaguriang alamat ng pamilya ay, sa huli, isa lamang walang kwentang butil, isang patay na bagay. Paanong naging hindi naaangkop na gamitin ito kapalit ng kaligtasan ng Batang Panginoong si Mike? Pasensya na, lumagpas na ako sa hangganan ko. Bahagyang yumuko si Artel at yumuko. Tumabi siya at hindi na nakialam. Ginoong Ford, maaari po akong pumayag sa inyong kahilingan, ngunit kailangan ninyong aipangako na walang mangyayari sa anak ko sa loob ng 1 buwan. Kapag nabigo ang misyon, wala kayong makukuhang gantimpala. Nakatitig si Evariste kay Terence ng seryoso ang mukha, na para bang gusto niya ang garantiya ni Terence. Siyempre, tutuparin ni Terence ang kanyang hiling, ang pagprotekta lang sa isang tao mula sa karaniwang mundo, ano kayang kahirapan ang maidudulot nito. Huwag kang mag-alala, Chief Stefford. Ipinapangako ko sa iyo na hanggat nandito ako, walang sinuman sa mundong ito ang makakapanakit kay Young Master Mike. Sumagot si Terence ng may seryosong mukha, at nakahinga ng maluwag ang Evariste. Pakiramdam niya ay lubos na mapagkakatiwalaan ang pangako ni Terence. Magaling yan. Sa proteksyon ni Mr. Ford, naniniwala akong ligtas at maayos si Mike. Tara, uminom tayo para dyan. Pinitik ni Evariste ang mga daliri niya kay Artel. Magsalin ka ng 1 baso ng alak para sa amin ni Mr. Ford. Gusto naming ipagdiwang ang aming matagumpay na kooperasyon. Hindi nagsalita si Artel at mabilis na naglay ng 2 baso ng red wine sa harap ng dalawa. Itinaas ni Terence ang kanyang baso at marahang tinungga ito gamit ang Evariste's. Nagngiti ng dalawa at nag-toast. Mr. Ford, hindi ko alam kung bakit, pero noong una kitang makita, pakiramdam ko ay napakalapit ko sa iyo. Likas sa akin ang magtiwala sa iyo at mapalapit sa iyo. Ito marahil ang tinatawag ninyong mga taga-Avalonia na, nagkakasundo agad, hindi ba? Itinaas ni Evariste ang kanyang baso ng alak ng elegante at ngumiti habang itinutulak ang kahon na pilak na may gintong gilid patungo kay Terence. Kaya, handa akong ibigay itong perlas na nakakapagpakalma ng dagat kay Mr. Ford ng maaga. Kumurap si Terence, mayroon bang ganoong kagandang bagay? Hindi ba't kakasabi lang niya na wala siyang makukuhang gantimpala kung mabibigo siya sa misyon?
Patriarch Stepford, hindi naman ito maganda, di ba? Napagkasunduan natin na magbabayad lang tayo pagkatapos makumplito ang misyon. Gustong-gusto ni Terence na makuha ang pearl na nagpapakalma sa dagat, ngunit nagkunwari pa rin siyang tahimik, kung hindi ko matagumpay na matatapos ang gawain at tatakbo palayo dala ang pearl na nagpapakalma sa dagat, hindi ba ito magdudulot ng pagkalugi sa pinuno ng angkan? Hahaha, hindi ba't sinabi ko ng buong puso na nagtitiwala ako kay Mr. Ford? Naniniwala akong hindi ako bibigwi ni Mr. Ford. Kaya, handa akong ibigay sa iyo ang perlas na nagpapakalma sa dagat ng maaga. Ngumiti si Evarist habang ibinababa ang kanyang baso. Tumingin siya kay Terence. Dahil bus ang tiwala ni Mr. Ford sa iyong sarili, ano ang dahilan kung bakit ako mag-aalala? Sa katunayan, sa huli, ang perlas na nagpapakalma sa dagat ay hindi naman gaanong mahalaga sa paningin ng Evalista. Isa lamang itong ordinaryong bagay na naipasa sa pamilya, at hindi gaanong kapaki-pakinabang sa kasalukuyang pamilyang Stepford. Gusto niyang ipakita ang kanyang kagandahang loob at bumuo ng magandang relasyon sa isang Panginoong tulad ni Terence. Wala siyang pakialam kung ibigay ito ng libre kay Terence, kahit na hindi ito nauugnay sa misyon. Gusto sanang magsalita ni Artel pero natigilan siya. Wala siyang bait na parang kay Evalist at pakiramdam niya kung ibibigay niya kay Terence ang gusto nito ngayon, mahirap sabihin kung paprotektahan ba ni Terence si Mike sa hinaharap. Gayunpaman, sa huli ay isa lamang siyang alipin. Walang karapatang questionin ni Artel ang desisyon ni Evalist, kaya't maaari na lamang siyang manatiling tahimik. Dahil prangka si Chief Stepford, hindi ako magiging magalang. Hindi na ito itinanggi ni Terence, tumatapat siya sa kanyang mga salita, at ibabalik niya ang tiwalang natanggap niya. Nakuha na niya ang pearl na nagpapakalma sa dagat, at maaari na niyang iwan ang pamilya Steffi at dumiretso sa wormhole para hanapin si Cheryl, ngunit bilang isang sikat na mamamatay tao, kailangan niyang manatili sa Europa at protektahan si Mike ng isang buwan. Mr. Ford, huwag po sana kayong makipagseremonya sa akin. Kahit walang misyon, gusto ko po sanang makipagkaibigan sa inyo. Esther ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko, tawa ni Evalist ng malakas. Kung ayos lang sa inyo, pwede nyo rin akong tawaging ganyan, Mr. Ford. Kapag hiniling sa iyo ng mga dayuhan na tawagin sila gamit ang pagpapaikli, ibig sabihin nito ay tinatrato kanila bilang isang matalik na kaibigan. Lalo na para sa isang higanteng mandaragat tulad ni Evalist, sino ang maglalakas loob na tawagin siyang ganito kakaswal? Sige, Esther, pwede mo akong tawaging Ford, o 08. Hindi naman talaga natin kailangang maging magalang. Nagkibit balikat si Terence. Wala naman siyang iniisip na masama sa pagtawag sa kanya ng ganoon. Sa buong mundo, ilang tao ba ang makakalapit kay Terence? Maaaring isipin ni Evalist na pinapahiya niya si Terence, pero kabaligtaran pala iyon. Sa ilalim ng normal na sitwasyon, ang isang normal na taong tulad niya ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makausap si Terence bilang kapantay, o kahit na kunin pa ito para protektahan ang kanyang anak. Ang galing naman. Tatawagin kitang 08 mula ngayon. Iyan ang pangalan mo. Sana maging matalik tayong magkaibigan. Tuwang-tuwa si Evalist at itinaas ang kanyang baso kay Terence. Halika, 08, kaibigan ko, mag-toast tayo ulit. Bahagyang ngumiti si Terence habang itinataas ang kanyang baso at marahang nilagok ito bago ininom ito ng sabay-sabay. 7,477. Siya nga pala, Esther, alam mo ba kung sino ang gustong pumatay kay Mike? Ibinaba ni Terence ang kanyang baso at nagtanong. Ang bagay na ito ay talagang may kinalaman sa. Magpapaliwanag na sana si Evalist kay Terence nang biglang inilagay ni Artel ang kamay niya sa tabi ng tainga niya, dahilan para magbago ang mukha niya. Walang pakialam kung bastos siya, yumuko si Artel at pinutol ang mga salita ni Evalist, sabay sabi, Chief, Young Master Mike at Miss Justina ay nagpaalam na sa mga bodyguard. Umalis sila ng manor sakay ng helicopter at ngayon ay papunta na sa daungan. Ano? Baliw na ba ang batang to? Ang lakas ng loob mo pa ring maging matapang sa sitwasyong ito. Ayaw mo na bang mabuhay? Biglang napatayo si Evalist, ang mukha ay puno ng gulat at galit.
Bilang ama, gumastos siya ng malaking pera para makahanap ng ekspertong paprotekta sa kanyang anak, pero sino ang mag-aakala na iiwan ng batang pilyong ito ang kanyang bodyguard at lilipad para makipaglaro sa kanyang munting kasintahan? Hindi mo ba alam na ang buong mundo ay puno ng mga mamamatay tao na gustong pumatay sa iyo? Hindi niya talaga alam ang lugar niya. Patriarch, hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Kailangan nating ibalik agad ang batang Panginoon. Medyo nabalisa si Artel. Halata na may malalim siyang nararamdaman para kay Mike. Baka hindi mahikayat ng iba ang young master. Bakit hindi mo na lang ako hayaang bumiyahe? Aalis na ako. Ito na ang misyon ko simula pa lang. Tumayo si Terence at natural na inilagay ang perlas na nagpapakalma sa dagat sa kanyang bulsa. Ito ang pinakamahalagang target, at kinailangan itong itago ni Terence kung sakaling magkaroon ng anumang aksidente, hanggat maaabutan natin si Mike, tiyak na sisiguraduhin ko ang kanyang kaligtasan. At ang kaligtasan ng kanyang munting kasintahan. Isang tupa ang humahabol, dalawang tupa rin ang nagpapakawala, baliwala. Walang opinyon si Evalis tungkol dito at paulit-ulit na tumango. Tama si 08. Artel, agad kang mag-ayos ng mga tao at helicopter para dalhin si 08 para habulin si Mike. At saka, agad mong ipaalam sa daungan. Kahit ano pa ang gustong gawin ng batang yun, dapat natin siyang pigilan. Yumuko si Artel bilang pagsang-ayon. Itinapat niya ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tainga at nagsimulang ayusin ang mga bagay-bagay sa mahinang boses sa napakabilis na bilis. Ilang segundo ang lumipas, ibinaba ni Artel ang kanyang kamay at bahagyang yumuko kay Terence. Handa na ang helicopter. Mr. Ford, sumunod ka naman sa akin. Walang dapat sayangin na oras, at wala nang ibang sinabi si Terence. Matapos batiin si Evalis, mabilis siyang umalis kasama si Artel. Hindi gumamit ang dalawa ng mga electric car kundi umaasa sa sarili nilang bilis para lumipad. Hindi maihahambing ang mga electric car sa mga ganitong master sa short-distance sprinting. Sa loob lamang ng mahigit 20 segundo, nakarating ang dalawa sa aspalto ng Manor. Mayroong kabuoang 5 paradahan ng helikopter sa malawak na aspalto. Gayunpaman, iisa lamang ang helikopter sa ngayon, at ang iba pang mga upuan ay bakante. Humandar na ang kaisa-isang helicopter. Nag-thumbs up ang piloto sa cockpit kay Artel, indikasyon na maayos ang lahat at maaari na silang lumipad anumang oras. Mr. Ford, iiwan ko na sa iyo ang batang Panginoong si Mike. Yumuko si Artel at halos 70 degree na yumuko kay Terence. Kailangan kong manatili rito para protektahan ang pinuno, kaya hindi ako sasama kay Mr. Ford. Kung may anumang panganib, pakisabihan ako anumang oras. Mag-aayos ako ng isang rescue team dito ng maaga. Ang pamilyang Stratford ay may sariling pangkat ng seguridad na katumbas ng pribadong hukbo ng pamilya. Pagdating ng panahon, maaari rin silang hilahin palabas upang lumaban. Hindi lang talaga magiging kapaki-pakinabang ang ganitong uri ng pangkat laban sa pagpatay sa isang eksperto, kaya naman naglabas ang pamilya Steffi ng isang misyong mag-recruit ng mga nangungunang eksperto para tumulong protektahan si Mike. Artel, makakaasa ka. Hindi naman masyadong mahirap para kay Terence. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at pumasok sa helicopter. Gagamitin sana ni Terence ang flying saucer para maabutin si Mike kung hindi lang dahil sa ayaw niyang takutin ang mundo. Gayunpaman, pareho silang helicopter na may parehong gamit. Hindi madaling maabutin si Mike dahil ilang minuto lang ang nauuna sa kanya. Ang tanging bentaha lang ay ang kakayahan ni Mike sa pagpipiloto ay hindi kasing propesyonal ng kay Terence. Pagkatapos lilipad ng helicopter, mausisa na tiningnan ng piloto si Terence gamit ang kanyang salamin at sinenyasan itong isuot ang kanyang ear mic. Direktang nakakonekta ang mikropono kay Artel, at tila may masasabi pa ang matandang lalaki kay Terence. Ginoong Ford, pupunta po si young Master Mike sa backup port ng pamilya. Walang malalaking barko roon, pero maraming maliliit at katamtamang laki ng mga yate. Kung isasama ni young Master Mike si Miss Justina sa isang yate, iminumungkahi kung gamitin ni Mr. Ford ang helicopter para maabutin sila. Detalyadong ipinaliwanag ni Artel ang sitwasyon, bukod sa yate, mayroon ding ilang maliliit at katamtamang laki ng mga submarino sa patalan.
Kung gumagamit ng mga submarino si Young Master Mike, magiging mahirap ito. Maaari lamang nating hilingin kay Mr. Ford na pigilan sila bago sila sumakay sa submarino. Medyo natigilan si Terence, iba pala ang isang higanti sa industriya ng dagat. Isa lamang itong reserbang pantalan para sa isang pamilya, at mayroon silang lahat ng uri ng maliliit at katamtamang laki ng mga yate at submarino. Ang pamilya mo ba ay isang higanteng barkong pandagat o isang base militar? Mayroon bang mga nakatagong destroyer, gunboat, o kahit aircraft carrier? Bulong ni Terence sa sarili bago sumagot sa mahinang boses, naiintindihan ko. Artel, lagi mo akong binibigyan ng update tungkol sa sitwasyon dyan para makontrol ko agad ang sitwasyon. Ang biglaang pag-alis ni Mike mula sa manor ng pamilya Steffi ay isang emergency, at ang mamamatay tao na gustong pumatay sa kanya ay maaaring hindi makareact agad. Sa teorya, hindi dapat magkaroon ng anumang isyu sa kaligtasan sa maikling panahon. Natatakot siya na ang kabilang panig ay mahigpit na nagmamanman kay Mike at makakahanap ng pagkakataon para gumawa ng hakbang. Kung ganoon, hindi siya mailigtas ni Terence sa tamang panahon. Tutal, Ford 08 na lang siya ngayon, hindi si Terence. Hindi niya maipapakita ang lakas niya na hindi kay Ford 08. At ang pinaka nag-aalala kay Terence ay, sino ba yang Justina na yan? May babaeng ganito na sumusulpot sa ganitong oras, hinala ni Terence na ang babaeng yan ang may pagkana ng desisyon ni Mike na iwan ang mga bodyguard. Kung hindi, hindi tanga si Mike. Alam niyang may gustong pumatay sa kanya, pero sinadya pa rin niyang iwan ang mga bodyguard. Hindi ba't isa lang itong panliligaw sa kamatayan? Kung si Justina ang utak sa likod ng lahat ng ito, maaaring isa siya sa mga taong gustong pumatay kay Mike. Kung ganoon nga, si Terence ang kailangang pumunta at kunin ang bangkay ni Mike. Pinag-isipan ni Terence ang lahat ng posibilidad, at 7 o 8 minuto ang lumipas bago niya ito namalayan. Narinig ang boses ni Artel sa kanyang mikropono. Dumating na sa daungan sina Ginoong Ford, Batang Panginoon Mike at Binibining Justina. Gusto sanang lumapit ng ating mga tauhan sa Batang Panginoon, ngunit pinilit niya silang bumalik gamit ang kanyang espada. Natigilan si Terence, ano kaya ang iniisip ni Mike? Wala ka na bang ibang magawa? Habang tinutukan niya ng espada ang taong gustong protektahan siya, iniisip ba niya na hindi siya mamamatay ng mabilis? 7,478. Hindi mo ba siya tinanong kung ano ang gusto niyang gawin? Hindi na kailangang magtanong. Sina Young Master Mike at Miss Justina ay papunta na sa daungan ng mga submarino sa ilalim ng daungan. Gusto na nilang pumunta sa ilalim ng dagat. Parang walang magawa ang boses ni Artel. Pumasok na ang submarino sa ilalim ng dagat, at hindi na sila maibabalik ni Terence kahit habulin pa niya sila. Sa pinakamarami, kaya niyang magmaneho ng isa pang submarino para sundan si Mike at ang kanyang kasama, pero ano pa ang silbi noon? Kung alam lang ng mamamatay tao ang mga galaw ni Mike, makakakuha siya ng isang attack submarine at madaling mapatay si Mike. Kung tungkol sa kung may kakayahan ang kabilang panig na makakuha ng combat submarine, walang duda si Artel dahil alam niya kung sino ang kanyang kalaban. Walang alam si Terence tungkol dito, umalis na si Mike sa manor nang sasabihin na sana sa kanya ni Evariste kung sino ang kanyang kalaban. Kaya wala talagang pakialam si Terence sa pagpunta ni Mike sa ilalim ng dagat, wala rin naman itong pakialam sa kanya. Basta't mahabol niya si Mike, malalaman niya kung nasaan sila. Artel, pwede mo bang kontakin si Mike? Tanungin mo na lang siya kung ano ang ginagawa niya. Ayaw ni Terence na ginagalaw ng ilong ng isang bata. Inutusan niya si Mike na kontakin si Mike habang nakatingin ito sa malayo mula sa salamin ng helicopter. Natatanaw na ang reserve port ng pamilya Steffi, at malapit na niya itong marating. Gayunpaman, hindi niya alam kung nakaalis na si Mike pagdating niya. Mr. Ford, sinubukan ko na, pero hindi ko makontak si Young Master Mike. Tinatanggihan niya ang tawag. Walang magawa si Artel. Ito ang batang Panginoong si Mike na nasaksihan niyang lumaki. Kung may mangyari man, hindi niya ito kakayanin. Subukan mo lang hanggang sa maikonekta ang tawag. Kung maibot ang mga labi ni Terence, malamang dahil wala pa si Mike sa submarino, at ayaw niyang sayangin ang oras sa pakikipag-usap sa kanyang pamilya.
Kapag maayos na nakaalis ang submarino sa daungan, malamang na handa silang i-connecta ang komunikasyon. Tutal, kailangan nilang magbigay ng paliwanag sa kanilang mga pamilya. Kung hindi, magiging masyadong walang malay sila. Hindi na nagsalita pa si Arthur matapos siyang pumayag. Halatang patuloy pa rin siyang sinusubukang kontakin si Mike. Maya-maya pa, lumapag ang helicopter ni Terrence sa emergency dock ng pamilyang Steffi. Isang puting lalaki na may kulay pilak na buhok, nakasuot at sapatos na gawa sa katad ang mabilis na lumapit sa helicopter at sinigawan si Terrence. Sumisigaw ng malakas ang lalaking may pilak na buhok dahil sa ingay mula sa mga pakpak, ngunit hindi iyon naging problema para kay Terrence. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabihan ang lalaki na magsalita sa normal na bilis. Sumakay siyang Master Mike sa isang maliit na submarino kasama si Miss Justina. Umalis sila sa daungan kanina lang, pero may signal transmitting device dito. Basta't nasa loob ito ng 20 nautical miles, makikita natin ito sa ating surveillance. Sinundan ng lalaking may kulay pilak na buhok si Terrence habang tumatakbo, handa na rin ang submarino ni Mr. Ford. Kung mayroon pa kayong ibang pangangailangan, pakisabihan ako agad at may maghahanda nito. Hindi na kailangan, dalhin mo na lang ako sa daungan ng mga submarino. Utos ni Terrence habang naglalakad sa tunnel. Hindi pa siya nakapunta rito noon, pero sa pag-scan ng kanyang espiritu, alam niya kung saan pupunta nang walang nangunguna sa daan. Oh, sabihin mo sa piloto ng submarino na umalis. Kaya ko tong gawin mag-isa. Ang tinatawag na submarino na nakadaong sa pantalan sa ibaba ay dapat talagang tawaging sibilyang submarino. Hindi ito ang parehong konsepto ng isang submarino ng militar sa pangkalahatang kahulugan. Una sa lahat, mas maliliit ang mga ito. Pangalawa, ang mga maliliit na submarino na ito ay kayang maglaman lamang ng 5 o 6 na tao. Bukod dito, wala silang mga makabagong armas, ilan lamang na mga palasong metal na maaaring ilunsad. Medyo mabilis ang ganitong uri ng maliit na submarino, ngunit mas mababa ang tibay nito. Kung gusto ng isang tao na manatili rito ng 1 o 2 araw, kailangan nilang maging handa sa pagtulog sa ilalim ng dagat. Kung si Mike ay nagmamaneho rin ng submarino na ganito, malamang hindi siya aabot ng malayo. Tutal, wala naman siyang dalang kagamitan o supply. Napagtanto ni Terrence na hindi niya napansin ang puntong ito, may dala ba si Mike? Kung magaan siya, ano ang dahilan? Arthur, ano ang dala ng iyong batang Panginoon na si Mike? Sino ba yung binibining Justina na yan? Hindi masyadong iniisip ni Terrence ang misyong ito dati, isa lang itong paglalakad-lakad. Nagiging interesante na ngayon ang mga bagay-bagay, at gusto niyang malaman ang higit pa. Medyo nagulat ang lalaking may pilak na buhok nang marinig si Terrence na sinasabihan siyang ilabas ang piloto, ngunit nang makitang kausap na naman ni Terrence si Arthur sa telepono, nilunok niya ang kanyang mga salita at masunuring sinunod ang mga tagubilin ni Terrence. Para sa isang maliit na submarino, kahit na ang pagkakaroon ng isa pang pasahero ay hindi gaanong mahalaga, mayroon pa rin kaunting pagkakaiba. Ang mga taong humahabol sa kanila ay ilang minuto nang nahuhuli, kaya mainam na bawasan ang bigat hanggat maaari. Dahil hindi kailangan ng taong ito ng piloto, ibig sabihin ay may kaalaman siya sa lahat ng uri ng submarino. Sa kabilang linya, sandaling natahimik si Arthur bago niya sinabi, sa tingin ko ay may dala siyang Master Mike na hiking bag. Hindi namin alam kung ano ang nasa loob, kaya hindi ito nasuri ng mga tauhan namin. Tungkol naman kay Miss Justina, anak siya ng matagal ng kaibigan ng pamilya namin. Lumaki siya kasama siyang Master Mike, at napakalapit nila. Naintindihan na ni Terrence ngayon, magkasintahan sila noong bata pa sila. Hindi mataas ang posibilidad na mamamatay tao siya, maliban na lang kung napalitan siya ng pangalan. Gayunpaman, hindi mataas ang posibilidad na mapalitan ito. Kung may mangyari man sa kanilang kaibigan noong bata pa sila, tiyak na si Mike ang unang makakapansin. Sa ganoong sitwasyon, hindi magiging ganoon kadaling lokohin si Mike. Hindi ko alam kung bakit, pero sa pagkakataong ito, magkasamang umalis ng manor sina young Master Mike at Miss Justina. Kung maaari, Mr. Ford, siguraduhin po ninyo ang kaligtasan ninyong dalawa. Nagpatuloy si Arthur, ngunit naiintindihan ni Terrence ang nais niyang sabihin. Kung maaari lang, kailangan niyang siguraduhin ang kaligtasan nilang dalawa.
Kung hindi, isusuko na niya si Justina. Tutal, para kay Artel, si Mike lang ang nag-iisang batang amo ng pamilya Steffi. Si Justin. Hindi mahalaga. Naiintindihan ko. Iyon lang muna sa ngayon. Kontakin mo ako kung mayroon. Hindi ito pinansin ni Terence at tinapos ang pag-uusap kay Artel. Nakarating siya sa daungan sa ibaba, kung saan inihanda ang isang maliit na submarino at umalis ang piloto gaya ng hiniling ni Terence. Mr. Ford, ang submarino ni Young Master Mike ay ipapakita sa radar screen. Hanggat nagpapanatili ka ng distansya, makikita mo ang kanyang posisyon. Ang lalaking may kulay pilak na buhok ay nakasunod kay Terence, walang tigil pa rin sa pagsasalita, kung mayroon kayong anumang pangangailangan, mangyaring makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Bukod pa rito, ang ating tatlong submarino ay sumusunod kay Young Master Mike, kaya't mangyaring bigyang pansin ang dibisyon. 7,479. Nakuha ko na. Bahagyang tumango si Terence at agad na pumasok sa submarino, hindi binigyan ng pagkakataon ang lalaking may pilak na buhok na magsalita. Sumara ang pinto pagpasok ni Terence, at nagsimulang humampas ang mga alon sa magkabilang panig ng submarino habang sumisilip ito pababa. Ang daungan ay itinayo sa ilalim ng dagat, at ang submarino ay pumasok sa lagusan pagkatapos sumisid pababa. Mabilis na itinulak ng pamilyar na aparatong propulsion ni Terence ang dalawang propeller sa buntot ng buong bilis, na itinulak ang submarino palabas ng lagusan. Sa isang kisap mata, binuksan ni Terence ang isang tahimik at magandang painting sa ilalim ng tubig. Malapit ito sa dalampasigan, ngunit marami pa ring isdang lumalangoy sa lugar. Ipinakita ng radar na mayroong 4 na maliliit na submarino na nasa sukdulang bilis sa unahan, ilang milyang nautical sa unahan. Ang nasa harap ay nakadisplay na pula, habang ang 3 sa likuran ay nakadisplay na berde. Halata na minarkahan ng control center ang submarino ni Mike bilang kulay ng kalaban para mas madaling matukoy. Ano ba ang gagawin ng batang ito sa kasintahan niya? Date ba to o takasan? Nakakatawa para magdulot ng ganito kalaking iskandalo. Bulong ni Terence sa sarili habang itinutulak ang mini submarine sa pinakamataas nitong bilis. 2 maliliit na vortex ang lumitaw sa buntot ng submarino habang mabilis itong bumabagta sa madilim na dagat. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi magiging madaling maabutin ang mga submarino sa harap nila. Tutal, pare-pareho naman ang performance ng lahat, at mahirap mabawi ang kalamangan ng pagiging unang umatake. Gayunpaman, si Mike, na nangunguna sa daan, ay hindi gumagalaw sa isang tuwid na linya. Tila hindi siya sigurado kung saan ang kanyang patutunguhan. Paminsan-minsan, dumadaan siya sa isang paliko-likong ruta. Ang 3 submarino na sumusunod sa kanya ay tanging ang pag-iwas sa kanyang direksyon at pagbabago ng kanilang direksyon ang kaya niyang gawin. Sa kabilang banda, hindi na kailangan ni Terence, may distansya sa pagitan nila, kaya hindi siya maaapektuhan ng mga pagbabago. Ang kailangan lang niyang gawin ay panatilihing tuwid ang linya kasama ang submarino ni Mike. Kasabay noon, pagkatapos ng halos 1 oras, medyo umikli ang distansya sa pagitan ni Terence at ng 4 na submarino. Kahit hindi kailangan ng radar, sa ilalim ng malakas na liwanag ng mga spotlight sa ilalim ng tubig, makikita pa rin ng mata ang buntot ng submarino. Kinakalkula ni Terence na maaabutan nila ang submarino ni Mike sa loob ng 10 hanggang 20 minuto. Pero ang problema ngayon, ano na ang magagawa niya pagkatapos niyang maabutin? Ngayong mga 400 metro na sila sa ibabaw ng antas ng dagat, hindi na nila basta-basta maaaring ihinto ang sasakyan at hilingin sa kanilang bumaba tulad ng ginagawa nila sa kalsada, hindi ba? Hindi maganda. May kawan ng mga peteng sa unahan. Mag-ingat ka, huwag mong alertuhan ang mga peteng. Isang sigaw ng pagkagulat ang biglang umalangaw sa daluyan ng komunikasyon. Pagkatapos, saan man sumikat ang liwanag, isang kawan ng mga peteng ang biglang lumitaw sa paligid ng submarino ni Mike na parang mga mandaragit na nananalasa sa dilim. Hindi naman ito malaking bagay. Maaaring hindi interesado ang mga peteng sa mga submarino. Gayunpaman, sa submarino ni Mike, marahil ay masyadong kinakabahan ang batang Panginoon o ang batang binibini, kaya pinaputukan sila ng palaso na gawa sa metal. Bukod pa rito, ang palasong metal ay nagkataong tumama sa katawan ng isang peteng.
Isang agos ng maitim na pulang dugo ang agad na bumulwak, na nagbigay kulay pula sa isang maliit na bahagi ng dagat. Agad na sumabog ang dating kalmadong grupo ng mga peteng. Inamoy ng mga peteng sa gilid ang dugo at sumugod patungo sa kanilang mga kasama. Nagsimula na ring lumangoy ang mga peteng sa paligid ng mga submarino ayon sa pagbabago ng agos. Mabilis na tumugon ang submarino ni Mike. Agad itong tumigil sa paggalaw at nanatiling tahimik, hinayaan ang submarino na lumubog ng dahan-dahan at natural. Para itong batong nahuhulog sa tubig. Hindi naging mabilis ang reaksyon ng ibang mga submarino. Hindi rin sila pinalad. Matapos tamaan ng mga peteng sa kanilang paligid, nagsimulang mabasag ang panlabas na bahagi ng mga submarino. Tulungan mo ako, Chen Chen. Tulong. Ang tatlong submarino na sumunod kay Mike ay sunod-sunod na nawasak. Ang ganitong uri ng maliit na sibilyang submarino ay walang gaanong lakas sa pagtatanggol. Bukod pa rito, ito ay nasa malalim na dagat. Kung ito ay bahagyang nabago ang hugis, ito ay masisira kahit na hindi nito makayanan ang presyon ng tubig. Walang magawang panoorin ni Terence ang kanilang pagkamatay. Hindi mahirap para kay Terence na patayin ang isang buong pangkat ng mga peteng, ngunit hindi nito nalutas ang problema. Nasira ang tatlong submarino, at kahit mapatay pa ni Terence ang peteng, hindi pa rin mabubuhay ang mga tao sa dagat. Hindi kalakihan ang submarino ni Terence, at 400 metro ang lalim nito. Walang paraan para mabuksan ang pinto at makapasok ang mga tao, iyon ay isang bagay na tanging mga submarino ng militar lamang ang nakakagawa. Kahit tumulong man si Terence o hindi, walang paraan para mabuhay ang mga tao sa submarino sa lalim na 400 metro. Sa kabilang panig, ang submarino ni Mike ay nakaalis na sa pangangaso ng peteng matapos ang tahimik na pagsisid sa malayo. Hindi alam kung ang batang ito ay mapalad o kung siya ay talagang matapang at matalino. Siya ay kalmado at mahinahon, at nagawa niyang malutas ang krisis na ito. Hindi na ipinagpatuloy ni Terence ang pang-aasar sa mga baliw na peteng. Pinatay niya ang mga ilaw at ginamit ang momentum para makalapit sa submarino ni Mike. Marahil ay naramdaman ang pagdating ni Terence, muling humandar ang submarino ni Mike. Itinulak ng propeller ang submarino sa buong lakas, dahilan para mas lalo pa itong malunod. Natigilan si Terence, nababaliw na ba ang lalaking ito? Magpapatuloy sa pagsisid. Ang ganitong uri ng sibilyang submarino ay maaari lamang umabot sa lalim na mahigit 400 metro. Kung magpapatuloy siya sa pagsisid, mahirap sabihin kung kailan siya pipigain ang presyon ng tubig. Walang pagpipilian si Terence, nangako siya kay Mike na paprotektahan niya sila, kaya kailangan niyang sundan sila. Kahit masira ang submarino, magagamit pa rin niya ang kanyang purong enerhiya para iligtas ang isa o dalawa sa kanila. Gayunpaman, isang hindi inaasahang sitwasyon ang naganap muli. Ang submarino ni Mike ay kasisisid lamang pababa ng 20 hanggang 30 metro nang biglang lumitaw ang isang malaking whirlpool sa ilalim ng dagat. Ang maliit na submarino ni Mike ay nabigla at nagsimulang umikot ng tuloy-tuloy. Mabilis itong nahulog sa gitna ng vortex. Hindi lang iyon, kundi ang resistensya ng maliit na submarino sa pressure ay umabot na sa limitasyon nito, kaya pagkatapos umikot ng 3 o 4 na ikot sa vortex, ang buong submarino ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay. Walang duda, sa loob lamang ng 2 hanggang 3 segundo, tuluyang matatapos ang 2 tao sa submarino. Bumantong hininga si Terence sa sarili. Ang 2 ito ay walang kamalay-malay na humiwalay sa proteksyon ng pamilya para lang pumunta sa ilalim ng dagat at mamatay. Kung hindi niya sila sinundan, walang makakaalam kung paano namatay si Mike. Nang makitang malapit ng mabasag ang submarino ni Mike, nagpalit si Terence ng anyo bilang espiritu nito at lumabas ng submarino. Hindi niya nakalimutang ibalik ang submarino sa Jade Space bago pumasok sa vortex. Dinampot niya ang isang mag-asawang lumabas para mamatay at mabilis na ginamit ang kanyang purong chi para protektahan ang kanilang mga katawan para hindi sila magkawatak-watek. Kung ibang foundation establishment man o kahit Golden Core Stage Master pa, mahirap garantyahan ang kanilang kaligtasan sa ganitong kalalim na whirlpool, lalo na ang pagliligtas ng mga tao. Dahil lamang sa lakas at essence spirit ni Terence kaya niya nagawang protektahan ang 2. 7,480.
Paalis na sana si Terence sa whirlpool kasama ang dalawa nang bigla siyang makaramdam ng mahinang pagbabago-bago sa gitna ng whirlpool. Baka may ibang espasyo pa rito. Ito ay isang hindi inaasahang tuklas. Maaari kayang nandito sina Mike at Justina para dito. Dahil may kakaiba rito, nagpasya si Terence na itigil ang paglaban sa puwersa ng pagsipsip ng vortex at hinayaan siyang hilahin ito papunta sa gitna. Gusto niyang subukan kung gumagana ang pearl na nagpapakalma sa dagat, ngunit ayaw niyang sirain ang mga pagbabago-bago sa espasyo sa gitna ng whirlpool. Sina Mike at Justina, na nababalot ng tunay na enerhiya, ay nawala ng malay kaya hindi nila napansin ang kakaibang pangyayaring kanilang pinagdadaanan. Mabilis silang tatlo na tinangay sa gitna ng vortex at naglaho na parang hindi sila kailanman napunta roon. Dinala ni Terence ang dalawa sa gitna ng vortex at naramdaman niyang parang dumaan ang kanyang katawan sa isang matigas na lamad. Pagkatapos, naglaho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at nagbago ang tanawin sa harap niya. Nagulat si Terence nang matuklasan niyang wala ni isang patak ng tubig sa paligid niya. Hindi lang iyon, mayroon ding bahagyang amoy isda ng dagat habang dahan-daang dumadaloy ang hangin na bumubuo ng mahinang simoy ng dagat. Parang bumalik sila sa ibabaw ng dagat. Naging anyong espiritu si Terence at pinatatag ang sarili sa ere. Nakita niya na ang dalampasigan ay 10 metro ang layo sa kanila at dahan-daang ibinaba ang dalawa. Nakakapagod para kay Terence ang magbuhat ng dalawang taong may purong chi, at mas nakaramdam siya ng ginhawa matapos maibaba ang mga ito. Nagkaroon siya ng oras para pagmasdan ang kanyang paligid. Kung titingnan mula sa langit, isa itong maliit na isla. Hindi ito gaanong kalakihan, at aabutin ng halos isang araw ang paglalakad sa paligid ng isla. Napapaligiran ng tubig ang isla, at hindi iyon naging problema. Ang problema ay ang langit, tumangala si Terence at napagtanto na may tubig din sa itaas niya. Tila natatakpan ang buong isla ng isang transparent na kalahating bilog na takip, at ang labas ng takip ay pawang tubig dagat. Walang duda, ito ay isang mahiwagang isla sa ilalim ng dagat. Kung tungkol naman sa kanyang pinagmulan, marahil ay may alam ang binata at dalaga sa dalampasigan. Ginamit ni Terence ang kanyang sentido espiritual upang suriin at nalaman niyang hindi pagising sina Mike at Justina. Lumipad pa siya pataas ng kaunti at nakarating sa hangganan ng dagat. Tinusok-tusok niya ito ng ilang beses gamit ang kanyang daliri. Malambot ito at kayang-kaya nitong ipasok. Kahit hindi niya alam kung ano iyon, halatang hindi ito isang ordinaryong bagay. Kawili-wili. Yumuko si Terence at tumingin sa isla, isang ekspresyon ng interes ang sumilay sa kanyang mga mata. Ginamit niya lang ang kanyang spirit sense para suriin ang isla at napagtanto niyang hindi niya ito magagamit sa isla. Mayroong isang di nakikitang puwersa na tumanggi sa kanyang spirit sense. Hindi talaga simple ang islang ito. Gusto ni Terence na galugarin ang lugar at dahan-daang lumapag sa dalampasigan. Nabaliw ang kanyang banal na pandama ngayon, kaya't nanatiling alerto siya nang lumapag. Nang matuklasan niya na may mga palatandaan na nakakapinsala sa kanyang sinaunang espiritu, agad siyang nakagawa ng reaksyon. Walang nangyaring kakaiba, at madaling lumapag si Terence. Nasaan ako? Tila nagising si Mike, na nasa dalampasigan. Umungol siya habang hawak ang noo at pilit na idinidilat ang mga mata. Sino ka? Hindi siya pinansin ni Terence at humarap sa dalagang si Justina. Dapat sabihin na ang babaeng ito ay hindi naman pangit ang itsura, na aayon sa pananaw ng mga kanluranin. Balingkinitan at maayos ang pangangatawan, at siya ay medyo maganda at sexy. Hindi nakakapagtaka na si Mike, ang binata na ito, ay isugal ang kanyang buhay para lang makipagtalik sa kanya. Pero hindi ito ang tipo ni Terence, mas gusto niya ang mga tradisyonal na babaeng silangan, tulad nina Josephine, Cheryl, Natalie. Pagkagising ni Mike, bahagyang gumalaw ang mahahaba at makakapal na pilikmata ni Justina, at iminulat niya ang kanyang mga mata. Gising na ba kayo? Sabihin niyo nga sa akin, bakit kayo pumunta rito? Hindi pinansin ni Terence ang tanong ni Mike at walang pakialam na tinanong sila, huwag niyong subukang itago. 3 lang kami rito. Kung hindi ako kontento sa sagot ninyo, hindi nyo gugustuhing malaman ang resulta. Binabantaan mo ba ako? Nakaupo na ng tuwid si Mike, at dumilim ang kanyang mukha habang binubunot niya ang kanyang espada.
Mahirap paniwalaan na hindi niya tinalikuran ang espadang ito noong nasa bingit na siya ng kamatayan. Sumulyap si Terence kay Mike mula sa gilid ng kanyang mga mata. Wala itong ginawa, kundi ikinumpas niya ang kanyang braso at ang espada ni Mike ay nasa kamay ni Terence. Ikaw. Medyo nainis si Mike. Akala niya ay may kalamangan si Terence sa isang palihim na pag-atake, ngunit isa pala siyang eskrimador. Kung walang espada, wala siyang sandata. Sa teorya, talo na siya. Gayunpaman, ang bilis ni Terence na parang multo ay talagang natakot sa kanya. Kahit na ang kalaban ay hindi isang martial artist, isa siyang mamamatay tao. Ikaw yung tipong ikaw. Hindi mo ba alam na ako ang nagligtas sa inyong dalawa? Hindi binanggit ni Terence na siya ang bodyguard ni Mike at pinanatili ang malamig niyang saloobin, dahil kaya kitang iligtas, natural lang na mapababalik kita. Gusto mo bang subukan? Ginoo, kung may sasabihin ka, pakisabi na lang. Hindi mo na kailangang magbiro pa. Maganda ang pagkakatayo ni Justina at pinunasan ang buhangin sa kanyang mga kamay. Naglinis din siya ng kanyang katawan. Napakaganda at kaaya-aya niya kaya naman lubos na nabighani si Mike. Pagkatapos niya, ngumiti siya kay Terence. Ako si Justina. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Paano kita tatawagan, Ginoo? Tanong niya. Pwede niyo akong tawaging Old Eighth. Hindi na malaya ni Terence hanggang sa matapos niya ang pagsasalita na parang sinasamantala pala sila ng ikawalong kapatid, pero hindi na mahalaga iyon. Malamang ay hindi naintindihan ng dalawang dayuhan ang ibig niyang sabihin. Justina, dapat alam mo kung ano ang lugar na ito, di ba? Naisip ni Terence na medyo kalmado si Justina, kaya inakala niyang ito ang may pukana ng lahat ng ito. Isa lamang hanggal na bata si Mike na nasanay sa bugzo ng damdamin. Sinasamantala niya ang katotohanang wala itong malay at hindi niya kilala kung sino si Terence, iniisip na taga-isla ito. Tutal, ang paglabas mula sa submarino sa malalim na dagat at pagpasok sa whirlpool para iligtas ang isang tao ay isang bagay na hindi maiisip ng mga ordinaryong tao. Tanging si Terence lamang ang nangahas na gawin ito. Hanggat mayroon silang parehong impresyon, mas madali para sa kanila na mag-usap, dahil gusto ng lahat na makakuha ng impormasyon mula sa isa't isa. Ginoong ikawalong kapatid, kakagising ko lang. Paano ko malalaman kung nasaan ako? Bakit hindi mo ipakilala sa amin kung nasaan kami ngayon? Kumislap ang mga mata ni Justina at ngumiti siya ng maliwanag, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Siguro malalaman natin kung ano ang lugar na ito pagkatapos ipakilala si Mr. Eighth. Dahil wala kang alam tungkol sa lugar na ito, hindi naman masama iyon. Sa tingin mo ba dapat kitang ipadala sa tubig dagat dito o sa tubig dagat sa labas? Ngumiti si Terence ng palihim habang nagbabago ang ekspresyon ng dalawa. Nagpatuloy siya, pero, ang ganda mo naman. Mabuti siguro kung mananatili ako sa isla kasama ang isang napakagandang babae bilang kasama ko. Tungkol naman sa lalaking ito, mukhang wala siyang silbi. Ano ang dapat nating gawin? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.